Hello mga kaprobinsya, welcome back to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga kaprobinsya, nakikita nyo po yata ko kasi kagabi nanganak yung aming alagang isang inahin na bago pa lang na damulaga. So ngayon mga kaprobinsya is 9 AM na bago lang ako nagising. So ngayon magpapakain ako sa kanila. So mga kaprobinsya, ipapakita ko sa inyo yung bagong panganak na inahin dito at ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinapakain namin sa bagong panganak na inahin. So tara mga kaprobinsya, samahan niyo ako. So ayan mga kaprobinsya, meron ako itong ito, tubig. Tapos meron din ako ito mga kaprobinsya, kalamay na pula. Tapos ito yung darak ng mais. So ayan mga kaprobinsya, ilagay ko dito yung darak ng mais. Ayan, tapos ihalo lang. Yan, ito yung ginagawa namin dito. So, mga traditional na ginagamit noon sa panganganak ng baboy. Ayan. So, ilagay natin dito yung ito yung kalamay na pula. Ayan. Tapos yan yung halu-haluin natin at yan yung ipakain natin sa ating alagang baboy na bagong panganak. So, ayan mga kapunsya. Ayan, nalagay ko na. Ito na yung mga pakain. Iba kasi na nasa napailalim yan. So ayan. So yun yung kalamay na pula. So yan mga kaprobinsya, ang purpose ng kalamay na pula na ito para lahat ng mga namuo doon na mga dugo doon sa loob ng kanyang yung kanyang bahay bata is malabas talaga, ma-release lahat ng mga toxic. So ito yung purpose na ginagamit namin sa sa kalamay na pula para lahat ng na ma-cleanse yung kanyang loob ng kanyang katawan, mapalabas na yung mga namuong dugo doon na hindi pa nakalabas para hindi siya hindi siya ma-infection mga kaprobinsya at hindi din siya magkakasakit. So yan yung purpose. So yan yung dati ginagamit ng ng mga nung una, yan ang ginagamit. Pero sa ngayon dahil na tayo ngayon, malawak ng pag-aaral ng isang mga dalubhasa at mga agriculture sa mga alagang baboy is pagkapanganak meron silang tinuturok na mga natawag dito mga kaprobinsya na mga pang-inject para malabas yung lahat-lahat ng mga namuo doon ng mga dugo na sa loob ng kanyang katawan. Pero dito sa amin is traditional pa rin yung ginagamit namin. Pero although sa kanyang mga anak mga kaprobinsya is ginagamitan na rin namin ng pang-inject para hindi sila makapitan ng sakit. Tapos yung kanilang inahin yan, ginagamitan na lang namin ng ganito. Para para mas less yung gastos. Tapos mga kaprobinsya is parang natural din yung kanyang hindi siya umaasa sa tawag dito sa mga inject at sa mga vitamins na mga ganyan. So pinapakain din namin sila ng mga dahon ng saging para yung kanilang lawas is balance. Pero kapag wala pa man kami na nalubhagid yung sakit na, pero yung mga lang yung mga biik meron talaga silang nagtatais sila, so kailangan talaga ng inject ng mga ang tawag ito ng gamot. So ayan yung mga biik lang ini-injectan namin ng ng mga iron na ganyan para mabilis sila lumaki at masigla yung kanilang pangangatawan. Ayan Ayan, so mabilis lang siya mabilis niya lang maubos. So siguro mga 5 oras yan kapag mag-ihi or mga kaprobinsya, malabas niya lahat ng ng mga naiwan doon ng mga toxic sa kanyang katawan na dumi. Ayan. So ayan mga kaprobinsya, yung kanyang anak is 5 lang. So ayan, sige, okay na rin mga kaprobinsya kahit papaano. Kahit 5 lang yung kanyang anak is blessings na din. So nagpapasalamat din ako sa Panginoon kahit papaano meron siyang anak na 5. Ayan. So kapag ganito lang yung kanyang anak, konti lang, is mabilis din itong lumaki mga kaprobinsya at mabilis din ma-dispose. So ayan.
Meron siyang anak na 6 pero yung isa mga kaprobinsya is parang hindi na maganda sa sa katawan niya yan. Nung lumabas siya is parang hindi ko alam, parang bugok yung parang yung mata niya hindi na maganda. Tapos parang nangingitim na siya. So mabuti na lang mga kaprobinsya is napalabas ng ng inahin yung kanyang anak na patay na doon sa loob ng kanyang ng kanyang tawag dito, ng kanyang tiyan. So, ayan, kapag hindi yun mapalabas mga kaprobinsya is mamamatay siya at mapupoison. So, mabuti na lang napalabas yun yung anak niya. So, 6 sana yung kanyang anak, pero yung isa na yun is hindi na maganda. Tapos makikita na yung kanyang ribs na parang nabubulok na siya doon sa loob. So, kagabi hindi ko na videohan kasi wala akong cellphone na dala dito. So, mga 11 siya nagsimula mga anak. Natapos is mga 1. So siguro doon siya siguro natagalan sa sa makapalabas doon sa parang meron ng bubulok na yun, yung isa na yun. So yung pang-apat na yun mabilisan lang, pero yung pang-5 niya doon sobrang tagal, siguro mga kalahating oras. Tapos pagkatapos ng kalahating oras na kalabas, mga kalahating oras na din yun lumabas yung yung parang bulok na yun. Tapos yung kanyang inunan. So ayan. So meron siyang anak na tatlong kulay brown, ayan at 2 itim. Doon. So 3 yung babae, 2 yung lalaki. Tapos ayan mga kaprobinsya, kagabi binantayan ko talaga kasi nagsusuot doon sa gilid yung yung mga anak niya, ayan nilagyan ko doon ng ng tela doon sa sa gilid para hindi makalabas, at doon sa may pinapasukan ng kanyang dumi. Kasi nung lumabas sila sobrang liit, pero ngayon malaki na, ayan. Ayan yung kanyang anak. Tutulog yung 3. Ayan, kulay brown. Doon, kulay brown din. Yung 3, tapos yung 2 is kulay kulay itim. Pero sa ngayon hindi mo pa ito malalaman yung mga kulay itim na ito. Kaya minsan kapag lumaki na sila, parang naghahalo na yung kulay brown sa kanilang mga kaprobinsya. Pero ito yung kanyang nanay is mabait talaga ito. So, ayan mga kaprobinsya, ngayon na ako nakapagpakain sa kanila dahil sobra talaga akong puyat sa kakatapos na pagbabantay ng ng inahin ng anak. So ngayon mga mga 9:40 na mga kaprobinsya. Ayan, so bago ko lang sila napakain. Kasi kanina natulog ako mga mga 3 na ata. So pagkagising ko, so kumain ako, tapos ayan pinakain ko na rin yung aking mga alagang mga native. Kasi kawawa naman sila. Kasi mag-10 na. So 9 na ngayon, 9:40. So hindi ko pa nalinis. So inuna ko muna napakainin sila. Kasi gutom na sila. Ayan. So ganyan talaga ang buhay ng isang farmers, mga kaprobinsya. Sipag at tiyaga talaga. Kahit puyat, go lang. Ayan. Ayan, doon na si Bori. Nilipat na namin dito sa ibaba. So ayan, kumakain siya. So maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching and happy farming!